Alright, Davao update tayo ngayon. It's August 2. At titignan na natin ang Bangkirohan Public Market kung magkano yung durian sa palengke, sa mga fruit stand or fruit section. So dito tayo ngayon sa may kabila ng Bangkirohan. Ito yung Metro Mercado yata. Anyway, so pupunta tayo sa kabila dyan kung saan matatagpuan ang durian vendors. At nung huli kasi natin nakita sa may Icolan Transport Terminal, pagkababa ko ng bus, may nakita ko doon sa may gilid ng 7-Eleven na natitinda siya ng durian na 150 pesos ang kilo. So baka dito ganun din, baka mas mura lang dito. So tingnan natin. Pero pwedeng mas mahal din sila gawa nung mayroon silang pwestong binabayaran. Doon kasi pwesto lang yun ay parang lang, parang din-display niya lang sa gilid. So time check tayo, it's alauna umaga. Malamang wala namang ganitong kadilim kapag kaalauna ng hapon, Metro Mercado. So yung durian area dito lang yun, kabilang likod nitong gusali. Baga lang Bangkirohan Public Market Tour featuring durian kung magkano. Ganun yan. Ito yung itsura ng namin dito public market kapag madaling araw. Mga tao dito dumadagsa. Alauna na kasi mag-aalas 2. So bakit dagsa ang tao dito gatong oras? Kasi nga ang curfew liquor ban namin dito sa Davao ay alauna. So pagkatapos maglabasan sa may mga inuman, beer house, dito yan sila lahat magdagsaan. Dito yan sila lahat mag food trip, pampatanggal sa alcohol, mga bulalo, galbakwa, Paris. So ito yung vlog natin Bangkirohan Public Market. Alauna ng madaling araw. And durian presyo. Dati in my younger years, back in the 90s, kapag gantong oras nakatakot maglalakwat siya sa mga public market, palengke area kasi maraming mga tambay, maraming mga gangsters, mga nagpabatuhan ng mga botilya, bato basta nagrarayot. So pag gantong oras nakatakot gumala sa mga ganong lugar. Pero dito sa Davao City, iba. Ngayon ngayon. Noon 90s na magulo ang Davao. Kung alam nyo lang. Ayan durian. Tanong na natin kung magkano. Ayan, durian, I'm coming. Actually, so okay ko to dito. Dito ko laging dinadala yung mga bisita galing Luzon in Visayas. 150. Asa na panaog na naon saka panaog na. Okay, hapit naman kadayawan gud. Unsa ni nga bukan ihang variety? Puyat na sir. Puyat. Wala pa na sir, ilaw pa na. Lagi no. Kala ko song overripe na gid po ba? Katong. So kung hilaw pa ni siya, pila ka adlaw pa na mo i-stock bago mahinog? Pang 2 days. Pang 2 days. Suot karon nag-ito mo. Asa na? Goods gyapon na? Oo. Chani man na. Chani. Nangidabuan og lamigas ko. Okay. So yun, 150. So okay pa yun doon. 150, mura na siya. Pero hindi na siya din ganun ka
Ayun, mura siya, pero hilaw. Oh. So ano siya, hindi sila hinog sa puno o tawag dyan, hindi siya hulog. Oh, ano siya, yung talagang sadyang tinanggal sa. So ano sa tingin nyo, afford nyo na ba ang 150 na kilo? Siguro kapag kadayo ka, ako nga nung galing kong Maynila, like nung 2022 tama, no? So punta ko dito, 2021 pala, December, tapos balik ako ng Manila 2020, January 2022, tapos balik din ako agad ng Mayo. So nung first land ko dito nung December 2021, siyempre December, hindi naman season ang durian sa Davao, presyo 280. Oo. So yun, bali 280 yung kilo. Bumili pa rin, siyempre may pera, di ba? Galing galing sa, kumbaga, galing sa trabaho, hindi nakalaan talaga pera pang bakasyon. So kasama na doon yung pambilin durian kasi sobrang na-miss ko yung durian. May durian din naman sa Tagaytay, nakain din naman ako doon. Iba pa, yun nga lang yung variety, parang native, basta hindi siya puyat. Sa Luzon din naman kasi, hindi Visayas, basta sa Luzon, hindi naman talaga mahalaga kung anong variety. Basta kay durian, yun na yun. So yun lang, mahal sa akin, mahal yung 280 dati, pero afford lang kasi nga may budget. Pero ngayon, dahil nga nasa Davao na tayo nakatira ng matagal, so siya, mahal na yung 150 kasi na-experience ko yung 30 pesos kilo, di ba? 30, 20, 15. So pag na-experience kung ganun kamurang durian, medyo mahal na yung 150 pesos at hilaw pa. So yun lang siguro, maraming thank you sa panonood. So ito yung ating bangkiruhan vlog, no? Madaling araw 2025 July, August pala. So sana ay nagustuhan ho ninyo. So kayo ba pag napunta kayo dito sa Davao, kayo ba ay namamasyal sa Bangkiruhan Public Market? Oo, kasi yan dito makikita yung mga fresh produce na products, no? Yung organically grown sa ating lugar, organically and locally grown fruits, vegetables, ganun. Dami natin mga biyaya sa Davao City. So that's why August is tinawag siyang Kadayawan celebration for good harvest and Thanksgiving. So yun.